Narito na ang numero 1 pagbabalita sa radyo na araw-araw. Pinakikinggan sa Luzon, Visayas at Mindanao. KBP Golden Dove Best News Program. Mula sa Head News Center ng pinakamaraming himpilan at number 1 na radio network ng bayan, RMN. Ito ang numero 1. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Kasama ang KBP Golden Dove Best Newscaster, Weng de la Peña, at ang maasahang broadcaster, Buddy Oberas. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. RMN News Nationwide. Ngayong umaga, ang MECO nanawagan sa mga OFW sa Taiwan na huwag sobrahan ang mga balita sa kanilang kalagayan doon. Kasambahay law ipatutupad na sa Hunyo 3. Samantala, mga Pinoy household workers sa Saudi mas mapoproteksyonan na. Vice President Jejo Marbinay handang sumailalim sa medical check-up para patunayang wala siyang malubhang sakit. Nagpahayag siya na siya ay magpapasuri para maalis yung mga haka-haka. Balitang negosyo, turismo sa Baguio City tumaas. At abroad, patuloy na pananalasa ng buhawi sa Oklahoma City nag-iwan ng 2 patay na. RMN News Nationwide. Ikaw ba ay tutungo ng Cagayan de Oro? For the best hotel accommodation, stay at the VIP Hotel because you are a VIP. Ang pinakamalaking mga balita, abot sa bawat Pilipino, saan man sa bansa. RMN News Nationwide. Buenos dias, Pilipinas! Umaga ng Martes na ho ngayon, Mayo 21, 2013. Ito ang numero 1 RMN News Nationwide. Ako si Weng de la Peña. Mabuhay Pilipinas! Ako si Buddy Oberas. Tayo po ay live sa DYRI 774 RMN Iloilo, DXDC 621 RMN Davao, DWNX 91.1 RMN Naga, at DXRS 918 RMN Surigao. Live international via www.rmnnews.com at WRMN New York, USA. At syempre sa lahat ng ating mga numero 1 AM radio station sa buong bayan. Umapela ang Manila Economic and Cultural Office o MECO sa mga Pinoy sa Taiwan na iwasan ang exaggeration sa mga reports kaugnay sa kanilang tunay na kalagayan sa nasabing bansa. Ayon kay MECO Chairman Amadeo Perez, hindi nakakatulong ang nasabing mga gawain at sa halip ay nakadagdag pa sa tensyon ngayon sa dalawang bansa. Kaugnay nito'y pinabulaanan naman ni Perez ang lumabas na report na may nasawing OFW na sa Taiwan. Sa ngayon anya ay bumuo na sila ng task force na siyang tututok sa kalagayan ng mga Filipino workers sa Taiwan. Nabatid ng 3 Pinoy na ang nabiktima ng mga galit na kabataan sa Taiwan. Ito ay sina Joey De Leon mula sa bayan ng Lingayen, Pangasinan, Danilo Taperla at Renato Puro. Kasama si Senator-elect Senador Alan Peter Cayetano. Senador Cayetano, magandang umaga po sa inyo. Magandang umaga, Weng at Buddy, at sa lahat ng ating mga kababayan sa buong mundo na nakikinig sa atin sa inyong mga himpilan na magandang umaga po. Ano pong reaksyon ninyo dito sa Taiwan incident na matindi talaga yung epekto sa ating mga OFWs lalo higit sa Taiwan, Senador Cayetano? Well, kahapon po humingi ako ng isang briefing, no? At lalo pong tumibay ang aking paniniwala na kailangan po natin ng isang ahensya na tututok lang po sa ating mga OFWs na yung isa pong Department of Foreign Employment. Kasi Weng at Buddy, tuwing na lang meron tayong busisi sa foreign relations natin, maging sa Malaysia, sa Sabah, maging dun sa China, maging ngayon sa Taiwan, ay parati na lang ang casualty ang ating mga OFWs, no? Parati na lang parang sila ang hostage at parang pwedeng pauwin na anytime o kaya pwede silang harasin. Samantalang alam din naman natin na yung mga bansang ito ay apektado din masyado kapag umuwi ang mga Pilipino dahil titigil ang kanilang mga factory, no? But pangalawa po, Buddy, at nakikita po natin, Weng at Buddy, no, na yung kung paano insulate ang mga OFWs tuwing merong problema ang dalawang bansa ay dapat maging priority natin. And siyempre, pangatlo, kung paano i-ease yung tension between the two countries, alam kong ginagawa yung marami, pero mukhang yung difference in culture, no,
ay apektado din talaga tayo dahil yung sincerity ng apology natin is being put in question. So, eto mga Weng at Buddy, ang I think kung dapat na medyo tutukan din ng husto ng gobyerno kung paano maisto, pero kung paano din mailabas sa usapan ang ating mga OFW. Ibig sabihin ba kung magka-problema sa Middle East, 2 milyon mahigit ang ating OFWs na nasa Saudi alone, ay parati na lang sila pwedeng gamitin as a hostage, no? So, ang tingin ko po, isa to sa problema na ang DOLE ay napakalaki at nakatutok na dito sa ating mga local employees na kailangan natin na ahensya na hindi lang magko-coordinate sa ibang bansa, kung hindi sa international agencies at mga NGO dun sa ibang bansa para tuwing may busisi na mangyayari sa dalawang bansa ay protektado parati ang OFWs. Ayun. Senator-elect Alan Cayetano, congratulations muna, no? Kumusta po pakiramdam niyo, Senator? Salamat po sa ating Panginoon, sa inyong programa po, sa ating mga kapatid sa media at lalong-lalo na sa ating mga kababayan po. Ay ba excited na umupo muli at ngayon papitikin na yung inyong mga naipangakong pitik? Well, totoo po yun. Bukas sisimulan natin po ang pitik tour naman na kung saan ay bibigyan po natin ng 500,000 ang kooperatiba o asosasyon sa retail market sa Tondo kung saan tayo nag-umpisa. And we're hoping sa pamamagitan ng publicity sa ating mga kapatid sa media ay makita ng ating mga kababayan na napakaraming malilit na negosyo, mga may vulcanizing shop, mga may tricycle, mga may parlor, mga may stall sa palengke na nangangailangan ng murang kapital o panglaban sa 5-6. So, at pwedeng dito nga mag-donate o magkaroon ng kanya-kanyang kooperatiba. So, bukas po excited natin na umpisahan ito at siguro within the next 2 weeks, we're planning to go to Cebu City and then sa iba pang sa La Trinidad po kung saan tayo nagkaroon din ng listening tour at sa iba't ibang bahagi ng ating bansa. Okay, reaksyon nyo naman, Senator-elect Peter Cayetano, tungkol doon sa issue na kayo ang pinipitik ngayon na maging Senate President, if ever, kayo dalawa ni Senator Franklin Drilon ang magkakatunggali, if ever. Well, masyadong nakaka-humble po yung suggestion ni Senator Miriam, tapos this morning daw meron po isa pang Senator-elect na gusto sumuporta at nagpapasalamat ako sa kanila. Pero naniniwala ako, Weng at Buddy, ang hinahanap ng ating kababayan ngayon yung teamwork, yung self-sacrifice. Ang hinahanap nila na ang una at saka ang Team Pinoy will working together. So siguro magiging masama o magiging pangit na kapwa mo kapartido ay maglalaban-laban para sa isang posisyon. Masyado na tayong maraming eleksyon sa ating bansa. So alam ko magkakausap-usap din kami this week ay may mga pagpupulong-pulong, pag-uusap-usap, and I think we can resolve this through a good consensus. And so far naman po ay lahat naman po kami ay buuan tiwala sa isa at sa leadership po ni Senator Drilon, no? So ayoko lang po magsalita ng tapos, pero ako'y naniniwala po na makakapagpili kami sa pamamagitan ng consensus. Senator Alan Peter Cayetano, salamat ho sa inyong pagpitik ng panahon ngayong umaga sa amin dito sa RMN. Salamat po sa inyong programa, sa inyong himpilan at pagsingil niyo po sa amin at inaasahan ko po na magiging maganda ang partnership po ng Senado at ng ating po ng RMN. Magandang umaga po at God bless po. Mga kasama si Senator-elect Alan Peter Cayetano. RMN News Nationwide. Mga kasama, epektibo na sa Hunyo at 3 ang panukalang batas na magbibigay po ng proteksyon sa mga kasambahay. Ayon kay Labor Secretary Rosalinda Baldos, noong Mayo 19 pa inilabas sa mga pahayagan ng Implementing Rules and Regulations o IRR ng Kasambahay Law. Naging epektibo ito matapos ng 15 araw ng publication. Sila rin po na nasabing batas obligado magkaroon ng mga kasambahay ng SSS, PhilHealth at Pag-ibig, gayon din ang pagbibigay ng benepisyo tulad ng 13-month pay. Nakalagda sa nasabing IRR ang DOLE, Department of Interior and Local Government, Department of Social Welfare and Development, Philippine National Police, Social Security System, Pag-ibig PAN at ang PhilHealth. Batay sa IRR ng Kasambahay Law, mga kasama, kinakailangan po iparehistro ng kanyang amo ang kasambahay nito sa kanilang barangay kung saan isusumitin naman ito sa local government unit na siyang magdadala sa DILG para sa monitoring. Ang Municipal at City Social Welfare naman na may tungkulin na iligtas sa mga kasambahay sa kanilang mga abusong amo. Mas mabibigyan na ng proteksyon naman ang mga Filipino household workers sa Saudi Arabia. Ito ay makaraang lagdaan ni Labor Minister Engineer Adel bin Mohamed Fayik o
o FAQI ng Kingdom of Saudi Arabia at ni Department of Labor and Employment Secretary Rosalinda Baldos ang isang kasunduan kaugnay sa kapakanan ng mga domestic workers. Batay sa nasabing kasunduan, responsibilidad ng Saudi government ang pagsisiguro ng authenticity ng employment contract, pagbubukas ng bank account sa mga domestic worker, ang 24-hour mechanism para sa domestic workers assistance, ang pagtulong sa settlement sa mga kaso ng labor contract violation at ang pagpa-facilitate ng exit visa para sa repatriation ng mga domestic helper sakali magkaroon ng emergency situations. Sa parte naman ng bansa natin, kinakailangan itong siguraduhin na ang mga domestic workers na ipapadala sa Saudi Arabia ay kwalipikado at medically fit sa kanilang trabaho. Meron pong 670,000 mga OFW sa Saudi Arabia at tinatayang nasa 60,000 rito ay mga domestic helper. June taong 2011 nang i-adapt ng Pilipinas at Saudi Arabia ang International Labor Organization Convention 189 kaugnay sa kapakanan ng mga domestic workers. Mga kasama, kinumpirma ng Philippine Medical Association President Dr. Leo Olarte na hiniling mismo ni Vice President Jejomar Binay na siya ay maipasuri. Kaugnay ito na mga kumakalat ngayong balita na si Binay ay mayroong tinatawag na systemic lupus erythematosus o yun hong lupus na direktang umaatake sa internal organs at immune system. Sa interview ng RMN kay Olarte sa ginanap na convention ng PH Medical Association ito lamang Mayo kung saan ay paano yung pandangal si Binay, hiniling nito na bumuo sila ng isang team para suriin ang kanyang kalusugan. Ngunit paglilinaw po ni Olarte, ito yung pang malilawan lamang ang lahat at matanggal ng haka-haka hinggil sa tunay na kondisyon ni Binay. Siya po request po siya na kung pwede, papasuri po siya sa kanyang katawan dahil po merong mga haka-haka na siya daw mayroong systemic lupus erythematosus at kung ano-ano pa bang mga sakit katawan at sabi niya lahat ng sakit ay naipuna na sa kanya para malalaman kung ito hindi totoo o totoo ba. Dahil dito bukas anya ang PMA na isailalim sa executive check-up si Vice President Binay. Ang lupus mga kasama ay isa pong malubhang sakit na kung hindi maagapan ay nakamamatay. Nakatagta namang hilingin ng COMELEC sa Kongreso na ipagpaliban raw ng 1 taon yung barangay at SK elections sa darating na Oktubre. Ayon kay COMELEC Chairman Sixto Brillantes, inaasahan nila ang tambak ng mga election protest ngayong tapos na ang proklamasyon. Kaya kukulangin sila ng panahon para sa panibagong halalan. Maliban niya sa mga post-election issues, marami ring nagre-reklamo sa mga ginamit na PCOS machines na kailangan nilang harapin. Anya bagamat kaya nilang maidaos ang barangay elections, mahirap naman ang pag-shift ng automated election sa nakaraang midterm polls sa manual voting ng barangay election. Chairman Brillantes nagbantang huhubaran ng maskara ang kanyang mga kritiko. Kasama natin sa Balita Live, Grace Mariano. Nagbanta nga si Commission on Elections sa COMELEC Chairman at Atty. Sixto Brillantes na sa mga susunod na araw ay ibubulgar na ang tunay na katauhan at tunay na agenda ng mga grupo o personalidad na patuloy bumabatikos sa naging paghawak ng COMELEC sa nagdaang midterm elections. Ayon kay Brillantes, tinitito na niya ngayon ang mga impormasyong hawak niya na magpapatunay na ang kanyang mga kritiko ay nagsabuatan at nagtangkang biguin ang idinaos na eleksyon at sirain ang kredibilidad nito. Ang iba niya ay nagpapanggap at gumagamit pa ng malalaking pangalan o personalidad. Narito ang pahayag ni COMELEC Chairman at Atty. Sixto Brillantes. Sa mga araw ay igiit ni Brillantes kung talagang may malasakit ang mga ito sa bayan ay dapat batikusin walang pakundangan ng COMELEC ay nakipagtulungan na lamang ito dahil pwede naman silang personal na magtungo sa ahensya upang direktang magbigay ng puna at solusyon. Kasama mo sa COMELEC, Grace Mariano, Tapak, RMN. Kaso naman ang Pinoy na naaresto sa India dahil sa pagdadala ng bala. Tinututukan ng DFA. Kasama natin sa Balita Live si Joyce Andra. RMN Report. Tinututukan ng Department of Foreign Affairs ang kasong kriminal ng Pilipinong nahulihan ng bala ng baril sa India. Ang hindi pinangalan ng Pinoy ay nahulihan ng bala ng baril habang nag-stopover sa Mumbai.
Pinaalalahanan naman ng DFA ang mga Pinoy na bumabiyahe patungong ibayong dagat na iwasan ang pagdadala ng armas o mga bala ng walang kaukulang dokumento o lisensya. Sa unang bahagi pa lamang ng taong ito, umaabot na sa 14 ang mga naarestong Pilipino sa iba't ibang bansa dahil sa kahalintulad na kaso. Kasama mo sa DFA, Joyce Adra, Tatak RMN. Nationwide, RMN News, Negosyo. Tumaas po ang bilang ng mga turista sa Baguio City, ang summer capital ng bansa, ayon kay Department of Tourism Cordillera Regional Director Purificacion Molintas. Mula sa ika-10 pwesto, makyat sila sa ika-9 na favorite tourist spot sa bansa. Noong nakalang linggo, inilunsad ho ang Sabsabong Timayo, ang mga programa at aktibidad na gagawin ngayong mga titirang araw ng bakasyon. Isa na rito ay ang forum tungkol sa pagpapaganda pa ng lungsod na gaganapin sa Mayo 31. Nabatid na nangunguna sa Cordillera ang Baguio City na binibisita na may mahigit sa 600,000 katao, local at foreign tourists in 2012. Mas mataas daw ito ng 12% kumpara sa mahigit sa 500,000 na turistang naitala naman noong 2011. RMN News, Sa Amerika, umabot sa 2 ang patay habang 21 ang sugatan sa patuloy na pananalasa roon ng buhawi sa Oklahoma City. Ayon sa National Weather Service, magpapatuloy ang pagbagyo sa sentro ng Estados Unidos mula Texas hanggang sa Michigan, kung saan maasahan ang pananalasa ng buhawi na may lakas na 21 miles per hour. Pinakamatinding na tamano ng buhawi ay ang Shawnee, Oklahoma na may layong 35 miles mula sa kanlurang bahagi ng Oklahoma City, kung saan merong ang namatay na 2. Sa kabuuan, tiyatayang abot sa 28. 28 na buhawi ang nananalasa sa iba't ibang parte ng Amerika, partikular na sa Oklahoma, sa Kansas, Illinois at Iowa. Samantala, kinumpirma pa ng National Weather Service na ilang buhawi pa ang namataan sa Iowa, Earlham, Huckley at silangang bahagi ng Dallas Center. At mga kasama live mula po dito sa RMN News Center sa Makati City, Metro Manila, Philippines. Inyo pong narinig ang numero 1 RMN News nationwide. Ngayon pong mga taga-Naga, kasamang Weng, susunod dyan sila kasamang Ed Ventura at si Grace Inocentes sa RMN News Diretso Balitang Naga sa DWNX 91.1. At pwede nyo panoorin yung naging pagbabalita namin ngayong alas 7 ng umaga. Sa YouTube, i-type lamang ang RMN News Nationwide. Kasama nyo sa serbisyo publiko. Ako si Weng de la Peña. Ako si Buddy Obera. Dito pa rin ho yan sa tahanan na may pinakamaraming number 1 ngayong 2013. Pinakamaraming himpilan sa 2013. Ang RMN Radio mo nationwide. 60 years na maasahang public service nationwide. live via satellite. Live via satellite. RMN News nationwide. Buong bansa, isang boses ng balita. RMN News nationwide. Oras ay tatak alas 7:18 in the morning. Tatak RMN. Wastong nutrisyon, alamin, gawin at palaganapin. Kumain ng mga pagkaing mayaman sa calcium tulad ng gatas, maliliit na isda at shellfish araw-araw para sa matibay na buto at ngipin. Isang masustansyang mensahe mula sa National Nutrition Council ng Department of Health. Hilig ng Pilipino ang kape, pero hindi lahat ng kape may laman ang sinasabi. Hanapin ang kapeng may kalidad na gawang Pinoy. James 5-in-1 Coffee Mix. May ginseng, agaricus mushroom at reishi na okay sa inyong kalusugan. James 5-in-1 Coffee. Ito ang paborito ng bayan. Iba ka sa lahat, James. Iba ka talaga. Available in all leading groceries and supermarkets nationwide. Mag-feeling winner! Sali na sa SSS para sa